Binigyan ako ng asawa ko ng isang mamahaling pulseras na gawa sa sinaunang hade na nagkakahalaga ng 15 milyong piso bilang regalo sa aming ika-10 anibersaryo. Isang napakagandang regalo na sinuman ay paniguradong maiinggit. Ngunit isang misteryosong mensahe ang nagbabala sa akin na itapon ito dahil ito raw ay isang sumpa na kikitil sa aking buhay. Dahil sa takot at pagdududa, ibinigay ko ito sa aking hipag na matagal nang naiinggit sa akin. Kinabukasan, nalaman ko na lamang na ang regalong iyon ay ang simula ng isang bangungot na wawasak sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Bumubuhos ang malakas na ulan sa lungsod ng Makati ng gabing iyon. Ang mga patak ng tubig na humahampas sa makapal na salamin ng mataas at mamahaling restauran ay tila lumilikha ng isang malungkot na himig na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa labas, ang mga ilaw mula sa mga sasakyang naiipit sa mabigat na trapiko ay mukhang isang ilog ng liwanag na hindi natutulog. Ang tanawing ito ay napakaganda, napakamahal, katulad ng sutlang kasuotan na nakabalot sa aking katawan at ang mga pilak na kubyertos na nakahapag sa aking harapan. Maligayang ika-10 anibersaryo, mahal ko. Ang malalim at malambing na tinig na iyon ay umagaw sa aking pansin mula sa pagkakatingin sa bintana. Lumingon ako at tinitigan ang mukha ng lalaking naging karamay ko sa loob ng isang dekada, si Enrico. Napakakisig ng aking asawa ng gabing iyon sa kanyang itim na terno, na tila sadyang tinahi para lamang sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay patalikod, na lalong nagpapalitaw sa matapang na hugis ng kanyang panga. May mainit na ngiti sa kanyang mga labi, ang parehong ngiti na nagpahulog sa aking loob. Noong mga panahong pareho pa kaming nagsisimula mula sa wala, noong mga panahong pinagkakasya lamang namin ang barya para makakain sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Maraming salamat, sagot ko nang may lambing habang ginagantihan ang mahigpit na hawak ng kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko lubos akalain na aabot tayo ng ganito kalayo. Ang 10 taon ay hindi maikling panahon. Tumango si Enrico. Tinitigan niya ako ng malalim. Ang tingin na iyon ay napakatindi, tila ba pinagmamasdan niya ang isang napakahalaga at pambihirang sining. At hanggang ngayon, kasing ganda mo pa rin ang babaeng inalok ko ng kasal sa labas ng maliit na kapihan na iyon, Maya. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, kaya ko nang ibigay ang buong mundo sa iyo. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa maalikabok na lugar ng paggawaan ng gusali o sumakit ang ulo sa pagbabudget ng ating pang-araw-araw na gastusin. Napangiti ako ng tipid. Totoo namang nagbago ng husto ang aming pamumuhay. Si Enrico ay isa na ngayong matagumpay, ambisyoso, at tinitingalang negosyante sa larangan ng pagpapatayo ng mga bahay at gusali. Habang ako, kahit na isa akong arkitekto na may sariling pangalan at dangal sa industriya, palaging iginigiit ni Enrico na magpahinga na lamang ako at tamasahin ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan. Nais niyang maging reyna ako sa kastilyong kanyang itinayo. Isang tagapagsilbi ang lumapit upang dalhin ang aming matamis na panghimagas at muling nilagyan ng malamig na inumin ang aming mga baso. Nang umalis ang tagapagsilbi, kinapa ni Enrico ang bulsa ng kanyang kasuotan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Inilabas niya ang isang kahon na binalutan ng pulang pelus. Medyo malaki ito, hindi tulad ng kahon ng singsing. Ipinatong niya ito sa gitna ng lamesa. "Buksan mo, Maya. Para sa iyo iyan," sabi niya na may halong pagmamalaki sa kanyang tinig. Nanginginig ang aking mga daliri nang abutin ko ang kahon. Ang pino at malambot na balat ng pelus ay dumampi sa aking balat. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Halos mapigilan ko ang aking paghinga. Sa loob ng kahon ay nakahimlay ang isang pulseras na gawa sa hade na may pambihirang ganda. Ang kulay nito ay malalim na luntian, ngunit mayroon itong kislap na tila buhay kapag natatamaan ng liwanag mula sa mga kristal na ilaw ng restaurant. Ang ibabaw nito ay makinis at malamig. Ang mga nakaukit na disenyo ay napakapino, naglalarawan ng isang dragon at isang mahiwagang ibon na nagkakabuhol-buhol. Hindi ito isang ordinaryong alahas na madaling mabili sa mga bilihan ng ginto sa malalaking pamilihan. Mukha itong isang sinaunang gamit mula sa isang malayong nakaraan. "Enrico, ito ay..." Nawalan ako ng salita. Totoong hade, mabilis na pagputol ni Enrico. Nagningning ang kanyang mga mata sa labis na kasiyahan nang makita ang aking reaksyon. Nakuha ko iyan mula sa isang pribadong bilihan ng mga mamahaling gamit noong nakaraang linggo. Sinasabing pamana pa iyan ng isang lumang dinastiya. Medyo may kamahalan, ngunit walang halaga iyan kung itatumbas sa pagmamahal ko sa iyo.
Napalunok ako. Lubos na nabighani ngunit nakaramdam din ng kaba nang maisip ko ang presyo nito. Magkano ito? Mahina akong tanong, kahit alam kong hindi gusto ni Enrico na pinag-uusapan ng pera. Tumawa ng mahina si Enrico at humigop sa kanyang inumin. 15 milyong piso. Ano? Halos mabilaukan ako. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. 15 milyon para sa isang pulseras? Napakalaking halaga niyan. Pwede sana nating magamit iyan para sa ibang negosyo o kaya ay mabilis na itinaas ni Enrico ang kanyang kamay upang patigilin ang aking pagtutol. Bahagyang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. May nakuhang inis sa kanyang tinig dahil sinira ko ang romantikong sandali sa pagbanggit ng pera. Maya, parang awa mo na. Huwag mong sirain ang gabi natin. Nagpapakapagod ako mula umaga hanggang gabi. Para kanino? Para sa iyo. Gusto kong makitang suot ng asawa ko ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ano ba ang masama sa pag-aalaga ko sa sarili kong asawa? Karapat-dapat ka dyan. Natahimik ako. Dahan-dahang gumapang ang pagsisisi sa aking dibdib. Tama si Enrico. Gusto niya lamang akong pasayahin. Dapat ay nagpapasalamat ako na mayroon akong asawa na napakagalante at maalalahanin. Kinuha ko ang pulseras mula sa kahon. Mabigat ito at malamig. Mas malamig pa kaysa sa temperatura ng silid. Nang dumampi ang hade sa aking balat, hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang tumayo ang mga balahibo ko sa batok. May isang kakaibang pakiramdam na gumapang mula sa dulo ng aking mga daliri papunta sa aking gulugod. Halika, ako na ang magsuot sa iyo, alok ni Enrico. Inabot ko ang aking kaliwang kamay. Maingat na isinuot ni Enrico ang pulseras sa aking pulso. Tamang-tama ang sukat nito. Tila ba ginawa talaga ito para sa aking braso. Ang malalim na luntian ng pulseras ay lumitaw ng husto laban sa aking mapusyaw na balat. Napakaganda, bulong ni Enrico. Mas nakatingin sa pulseras kaysa sa aking kamay. Bagay na bagay sa iyo. Wag na wag mong huhubarin iyan, Maya. Iyan ang simbolo ng ating walang hanggang ugnayan. Matibay at mahalaga tulad ng hadi na iyan. Salamat, Enrico. Iingatan ko ito. Pangako ko, pinipilit na iwaksi ang hindi komportableng pakiramdam na bigla na lamang sumibol sa aking dibdib. Baka sobrang lamig lang talaga ng pampalamig ng hangin sa restaurant. Nagpatuloy ang aming hapunan na may magaan na pag-uusap tungkol sa aming plano na magbakasyon sa bahay bakasyunan sa Tagaytay sa susunod na linggo. Nagkwento si Enrico tungkol sa kanyang bagong proyekto na nagiging tanyag ngayon. Habang ako ay naging isang mabuting tagapakinig lamang. Tila napaka-perpekto niya. Pangarap ng bawat babae. Ngunit sa kailaliman ng aking puso, bilang isang arkitekto na sanay kumilatis sa mga haligi at pundasyon ng isang gusali, alam kong ang isang magandang panlabas na anyo ay minsan nagkukubli ng isang marupok na pundasyon. Kamakailan lamang, madalas umuwi ng gabi si Enrico, palaging may kausap sa telepono na pabulong, at minsan ay naamoy ko ang pabango ng ibang babae sa kanyang damit, ngunit palagi ko itong isinasantabi. Nagtitiwala ako kay Enrico. Pagsapit ng 10 ng gabi, nagpasya kaming umuwi. Hindi pa rin tumitigil ang ulan habang binabagtas ng aming mamahaling sasakyan ang mga basang kalsada. Tahimik sa loob ng sasakyan, tanging ang malambing na tugtog mula sa radyo ang maririnig. Nakatutok si Enrico sa pagmamaneho habang ang isa niyang kamay ay hawak ang kamay kong may suot na pulseras. Paminsan-minsan ay hinihimas niya ang ibabaw ng pulseras gamit ang kanyang hinlalaki, isang paulit-ulit na galaw na hindi ko malamang dahilan kung bakit nagpapagulo sa aking isipan. Biglang nag-ingay ang aking telepono mula sa loob ng aking pitaka. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Enrico upang kunin ito. Baka mensahe lamang ito mula sa isang kliyente o mula sa aming pamilya, naisip ko. Umilaw ang tabing ng aking telepono. Nakakasilaw sa madilim na loob ng sasakyan. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Walang pangalan, pawang mga numero lamang. Binuksan ko ang mensahe. Nang sandaling iyon, tila tumigil sa pagdaloy ang aking dugo. Napako ang aking mga mata sa maliit na tabing. Paulit-ulit kong binasa ang maikling mensahe. Umasang mali lang ako ng pagkakabasa. Itapon mo ang pulseras na iyan ngayon din. Hindi iyan regalo. Iyan ay isang sumpa. Mamatay ka kapag isinuot mo iyan. Napigil ang aking hininga. Bumayo ng napakalakas ang aking puso sa loob ng aking dibdib. Agad akong napalingon kay Enrico. Nakatutok pa rin siya sa kalsada. Walang reaksyon ang kanyang mukha. Hindi niya napapansin ang labis na takot na bumabalot sa akin. Bakit, Maya? May problema ba? Biglang tanong ni Enrico
na tila naramdaman ang paninigas ng aking katawan. Sumulyap siya ng mabilis. Dumapo ang kanyang paningin sa teleponong hawak ko. Mabilis kong pinatay ang tabing ng telepono at ibinalik ito sa loob ng aking bag. Wala. Mga walang kwentang mensahe lang na nag-aalok ng pautang, pagsisinungaling ko gamit ang pinakakalmadong boses na kaya kong gawin. Bumuntong hininga si Enrico. Mga panira ng gabi. Harangin mo na lang ang numero na iyan. Oo, mamaya gagawin ko, sagot ko. Muli akong tumingin sa unahan, tumatagos sa basang salamin ng sasakyan. Ang aking kaliwang kamay ay hindi ko namamalayang hinihimas ang pulseras. Malamig. Palamig ng palamig ang pakiramdam nito. Tila ba hinihigop nito ang init ng aking katawan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? May nanloloko lang ba sa akin? Ngunit paano niya nalaman nakakatanggap ko lang ng pulseras na ito? Nakuha ko lang ito mahigit 1 oras na ang nakalipas sa isang pribadong silid. Wala namang ibang tao doon kundi ako, si Enrico, at ang tagapagsilbi. Ang tagapagsilbi kaya ang nagpadala nito? Ngunit para saan? O baka naman totoo ang babalang ito? Ang mga salitang mamatay ka kapag isinuot mo iyan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan tulad ng isang masamang orasyon. Sumulyap muli ako kay Enrico. Ang lalaking nagbigay sa akin ng pulseras na ito, ang aking asawa. Imposible namang nais ni Enrico na saktan ako, hindi ba? Kakaubos niya lang ng milyon-milyong piso para rito. Mahal niya ako. Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na sa aking isipan. Ang gabi ng aming anibersaryo na dapat sana ay puno ng pagmamahalan ay tila nagiging simula ng isang malagim na panaginip. Sa likod ng kumikinang naluntian na nakapulupot sa aking braso, nararamdaman kong may isang masamang bagay na nagmamasid, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumunggab. At ang ulan sa labas ay tila naging piping saksi na ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang sa loob ng aking sariling tahanan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay hindi sapat upang itaboy ang madilim na ulap na nakabitin sa aking puso. Patuloy pa rin akong binabagabag ng mensahe kagabi. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naiisip ko na ang pulseras na ito ay unti-unting sumasakal sa aking leeg. Kinaumagahan, sinubukan kong hanapin kung kanino nakapangalan ang numero gamit ang internet, ngunit wala akong napala. Patay na ang numero, at tila ginamit lamang ng 1 beses. Ngayong araw nakatakda ang pagtitipon ng buong pamilya sa aming bahay. Bilang may bahay, kailangan kong maging perpekto. Naging abala ako sa kusina. Inayos ang mga pagkain na ipinadala, at siniguradong may mga sariwang bulaklak sa bawat sulok ng aming sala. Ang aming malaking bahay, sa isang tanyag na subdivision, ay dapat na mukhang handa sa pagtanggap ng mga bisita, lalo na para sa aking biyenan, si Doña Remedios, na ang mga mata ay kasing talas ng agila pagdating sa paghahanap ng mali sa kanyang manugang. Pagsapit ng tanghali, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Naghilera ang mga mamahaling sasakyan sa aming paradahan. At syempre, ang pinakamaingay dumating ay ang aking hipag na si Estela kasama si Doña Remedios. Diyos ko, Maya, napakainit naman dito sa labas. Reklamo ni Estela pagpasok pa lamang sa bulwagan. Ang kanyang matinis na boses ay bumasag sa katahimikan. Ipinagpag niya ang kanyang buhok na kinulayan ng kulay abo at ibinagsak ang kanyang katawan sa aming mamahaling sofa na galing pa sa ibang bansa nang walang anumang pasintabi. Si Estela ay asawa ng nakababatang kapatid ni Enrico na pumanaw 2 taon na ang nakararaan dahil sa isang aksidente sa kalsada. Mula noon, inako na ni Enrico ang responsibilidad na buhayin si Estela. Ngunit para sa akin, masyadong nasisiyahan si Estela sa pagiging isang biyudang palaging inaalagaan ng kanyang bayaw. Ang kanyang mga gamit ay palaging mamahalin mula ulo hanggang paa. Kahit na ang kanyang maliit na negosyong nagbebenta ng damit ay palaging walang bumibili. Uminom ka muna ng malamig na katas ng prutas, alok ko ng may ngiti habang inilalapag ang baso sa lamesita. Tiningnan ni Doña Remedios ang baso, nang may pagkilatis bago sumulyap sa akin. Hindi ikaw ang nagluto ng mga ito, Maya? Halata naman na ipinadala lang ito. Ang isang mabuting asawa ay dapat pinagsisilbihan ang mga bisita ng mga pagkain na galing sa sariling pawis. Para may basbas, hindi puro pagpapaganda lang ang alam at pag-ubos sa pera ng asawa. Napangiti na lamang ako ng mapait, nilunok ang inis na nakasanayan ko ng maramdaman. Opo, abala po kasi ako sa pagtapos ng mga guhit para sa isang proyekto kahapon kaya hindi po ako nakapagluto. Mga dahilan pabulong na kutya ni Doña Remedios ngunit sapat ang lakas para marinig ko.
Biglang umayos ng upo si Estela. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking braso habang naglalapag ako ng lalagyan ng matatamis. Ang kanyang paningin ay napako sa luntiang bagay na nakapulupot doon. Diyos ko! Ano iyan, Ate Maya? Tili ni Estela at mabilis na hinablot ang aking kamay ng walang galang. Hinila niya ang aking kamay palapit sa kanyang mukha. Sinusuri ang regalong hade ni Enrico nang may matinding pagnanasa. Nakakabaliw, totoong hade ba ito? Ang lalim ng kulay. Paniguradong napakamahal nito. Si Kuya Enrico ba ang bumili? Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Nakaramdam ng pagkailang sa magaspang na paghawak ni Estela. Oo, regalo niya kagabi para sa aming anibersaryo. Magkano ang halaga? Tanong ni Estela nang may pananabik. Hindi maalis ang kanyang mga mata sa pulseras. Bakas na bakas ang matinding inggit sa kanyang mga tingin. Sabi ni Enrico ay nasa 15 milyon. Tapat kong sagot bagaman may pag-aalinlangan. Ano? Sabay na sumigaw si Estela at Doña Remedios. Biglang namula ang mukha ng aking biyenan, pinaghalong gulat at galit. 15 milyon? Nababaliw na ba si Enrico? Ganyang kalaking pera ang ipinambili niya ng simpleng bato para sa iyo? Samantalang noong nakaraang buwan, ay humihingi ako ng pera para ipaayos ang kusina ko. Ang sabi niya ay gipit siya sa pera. Ubus na pala ang pera kakaspoiled sa iyo. Masyado kasing mabait si Kuya Enrico, Nay. Sayang, at ang asawa niya ay walang utang na loob. Dagdag ni Estela na may halong pang-uudyok. Tinitigan niya ako ng masama. Maging tapat na tayo, Ate Maya. Ang ganitong klaseng pulseras ay hindi bagay sa iyo. Masyadong maputla ang balat mo. Kapag nagsuot ka ng madilim na luntian, nagmumukha kang bangkay. Saka masyadong makaluma at seryoso ang estilo mo. Ang pulseras na ito ay nangangailangan ng isang taong may mas bata at mas maaliwalas na aura. Natahimik ako ng sandali. Sanay na ako sa kanyang mga pangiinsulto, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na tumakbo ang aking isipan. Muling pumasok sa isip ko ang mensahe kagabi. Itapon mo ang pulseras na iyan ngayon din. Mamatay ka kapag isinuot mo iyan. Kung totoo ang mensahe, mapanganib ang pulseras na ito. Kung hindi naman totoo, ang pulseras na ito ay patuloy na magiging mitsa ng away namin ng aking biyenan at hipag. Tiningnan ko si Estela, ang babaeng laging nagpapabigat sa buhay ng asawa ko, ang babaeng laging pilit akong ibinababa, at ang babaeng ewan ko kung guni-guni ko lang, ngunit madalas tumingin kay Enrico ng mga tingin na hindi nararapat para sa isang hipag. Biglang sumibol ang isang nakakabaliw na ideya sa aking isipan. Isang masamang ideya, ngunit isa ring pagsubok. Kung ang pulseras na ito ay may sumpa nga talaga, hayaan nating mapunta ang sumpa sa taong pinakagusto itong angkinin. Ngumiti ako. Isang ngiti na pinilit kong maging pinakamatamis. Nagsimula akong tanggalin ang pulseras mula sa aking braso. Makinis at malamig. Tama ka, Estela. Sabi ko na may pagpapakumbaba sa tinig. Siguro nga ay masyado akong makaluma para sa ganito kagandang bagay. Madalas ding madumihan ng tinta ang mga kamay ko sa pagguhit. Nakakapanghinayang kung magasgasan ang ganito kamahal na alahas. Tumaas ang kilay ni Estela, naguguluhan sa naging reaksyon ko na hindi lumalaban. Inabot ko ang pulsera sa kanya. Kung gusto mo kunin mo na, Estela. Ituring mo na lang na regalo ko para mas ganahan ka sa pag-aasikaso ng iyong negosyo. Tutal, mahilig ka naman mag-ayos. Mas babagay ito sa iyo kaysa sa akin. Natahimik ang buong silid. Napanganga si Estela. Maging si Doña Remedios ay nawalan ng imik. Tumingin siya sa pulseras at pagkatapos ay sa aking mukha, tila naghahanap kung nasaan ang patibong. Ate, seryoso ka ba talaga? Nauutal na tanong ni Estela. Ngunit ang kanyang kamay ay mabilis nang gumalaw upang hablutin ang pulseras mula sa aking palad bago pa man ako magbago ng isip. Seryoso ako, isuot mo na. Bukal sa loob ko, matatag kong sagot. Nakaramdam ako ng isang kakaiba at napakalaking ginhawa nang mawala ang luntiang bagay na iyon sa aking balat. Tila may isang napakabigat na bato na naalis sa aking dibdib. Nang hindi na naghihintay ng ikalawang alok, agad na ipinasok ni Estela ang pulseras sa kanyang kanang pulso. Medyo masikip ito dahil mas malaman ang braso ni Estela kaysa sa akin, ngunit pinilit niya itong ipasok. Wow, tingnan mo, Nay. Tamang-tama lang, hindi ba? Ipinagmalaki ni Estela ang kanyang braso kay Doña Remedios. Inikot-ikot ito ng may matinding pagmamalaki. Napakasosyal nito. Maraming salamat, Ate Maya.
himala at bumait ka ngayon. Anong nakain mo? Huwag ka ng maraming tanong, Estela. Tanggapin mo na lang. Biyaya mo iyan, mabilis na sabat ni Doña Remedios. Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa na makita na ang perang ginastos ng kanyang anak ay napunta sa sariling pamilya at hindi sa akin. Ganyan dapat, Maya. Minsan dapat marunong kang magbahagi sa pamilya at hindi iyong sinusolo mo lahat ng grasya. Kailangan ni Estela na sumaya. Tumango na lamang ako habang pinagmamasdan si Estela, na patuloy na hinihimas ang pulseras na tila siya ang nanalo sa loto. Nararamdaman niyang nakapagnakaw siya ng isang malaking kayamanan mula sa akin. Hindi niya alam, o baka hindi pa niya alam, ang tungkol sa babalang mensahe na iyon. Sa mga oras na iyon, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Enrico na may bakas ng pagod sa mukha galing sa paglalaro ng golf kasama ang kanyang mga kasamahan sa negosyo. Nagulat siya nang makita ang dami ng tao sa sala. Nandito na pala kayo, Nanay. Estela, pagbati ni Enrico. Ang kanyang paningin ay dumapo sa kamay ni Estela, na kasalukuyang may hawak na baso ng katas. Ang kislap ng luntian sa braso ni Estela ay nagpatigil sa kanya. Ang mukha ni Enrico ay mabilis na nagbago. Nawala ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat, at mabilis na lumingon sa akin na may seryosong tingin na puno ng pagtataka. At iyon ba ay takot? Estela, ang boses ni Enrico ay naging mabigat. Bakit nasa iyo ang pulseras na iyan? Lumapit si Estela kay Enrico na parang nagpapalambing, yumakap sa braso ng kanyang bayaw. Para sa akin, masyado iyong malambing. Ibinigay sa akin ni Ate Maya, kuya. Hindi raw bagay sa kanya. Total mas maganda naman talaga ito kapag ako ang nagsuot. Tingnan mo oh, napakaganda. Tumingin sa akin si Enrico. Nakita ko ang pagtaas ng dibdib niya. Namumutla ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay nanlaki sa matinding takot habang nakatingin sa braso ng kanyang hipag. Hindi iyon takot ng isang kuya. Iyon ay takot ng isang taong nakakita ng multo. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, alam kong totoo ang mensahe. Ngunit ang tanong na nagpapabilis sa tibok ng puso ko ay bakit? Bakit nais ng sarili kong asawa na patayin ako? Bakit nasa iyo ang pulseras na iyan? Ang tanong ni Enrico. Ang kanyang boses ay nanginginig kahit pinipilit niyang maging matatag. Ang hangin sa loob ng aming malawak na bulwagan ay tila nahigop. Tiningnan ko ng maigi ang mukha ng aking asawa. Ang matipunong lalaki na palaging puno ng kumpiyansa ay unti-unting pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa luntiang bato sa braso ni Estela patungo sa aking mga mata. Ibinigay nga sa akin ni Ate Maya, kuya. Pag-uulit ni Estela habang nakangiti ng malapad, hindi alintana ang kaba ng kanyang bayaw. Sayang naman kasi kung nakatago lang. Tingnan mo, lalong kuminang ng isuot ko. Pilit na lumunok si Enrico. Ang kanyang panga ay tumigas. Maya, bakit mo ipinamigay? Regalo ko iyon para sa ating anibersaryo. Napakamahal niyan. Tinitigan ko siya ng tuwid, isang malamig na tingin na nagkukubli ng naglalagablab na katanungan sa aking isipan. Gustong-gusto kasi ni Estela, sabi rin ni Nanay Remedios. Dapat marunong akong magbahagi ng grasya sa pamilya. Naisip ko, hindi ka naman siguro magagalit kung makikita mong masaya ang asawa ng namayapa mong kapatid. Tutal, ikaw rin naman ang palaging nagsasabi na dapat natin siyang alagaan. Natahimik si Enrico. Hindi niya magawang magalit ng tuluyan dahil kaharap niya ang kanyang ina na sang-ayon sa nangyari. Nakita ko ang pagtatagis ng kanyang mga bagang. May namumuong pagkatarantang pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Kung ganoon, gamitin mo ng maayos, Estela. Sabi ni Enrico makalipas ang ilang sandali. Ang kanyang boses ay tila naubusan ng lakas. Mag-ingat ka, napakamahal ng bagay na iyan. Huwag kang mag-alala, kuya. Iingatan ko ito na parang sarili kong buhay. Masayang tugon ni Estela sabay halik sa pisngi ni Enrico. Pinagmasdan ko ang kanilang pag-uusap. Pinagmasdan ko kung gaano kabalisa si Enrico at kung gaano kayabang si Estela. Sa loob-loob ko, nagtatanong ang aking isipan, ano ang itinatago mo, mahal kong asawa? At si Estela ba ay nakasuot lamang ng isang ordinaryong alahas o nakasuot siya ng hatol ng kamatayan para sa kanyang sarili? Kinagabihan, matapos umuwi ng aking biyenan at hipag, bumalik ang katahimikan sa aming malaking bahay. Ngunit alam kong ito ay simula pa lamang. Nakain na ang pain. Ngayon ay hihintayin ko na lamang kung magiging maayos ang lahat o magkakatotoo ang sumpa ng misteryosong mensahe.
Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Nakatayo ako sa likod ng makapal na kurtina sa aming silid, nakasilip sa maliit na balkonahe sa labas. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na paminsan-minsan ay natatakpan ng ulap, nakita ko si Enrico. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang mga galaw ay balisa. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa likuran upang siguraduhing walang nakikinig. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng balkonahe. Nag-iwan ng napakaliit na puwang upang makarinig. Masyadong mabilis ang naging epekto. Ang boses ni Enrico ay pabulong ngunit matalim. Sabi mo unti-unti lang kakalat iyon sa katawan. Wala pang isang araw pero namumula na raw ang balat. Tumahimik siya ng ilang segundo para pakinggan ang nasa kabilang linya. Hindi si Maya ang gumamit. Kinuha ng tanga kong hipag. Oo, ipinilit niyang suotin. Ngayon, anong gagawin natin? Kapag namatay iyon ng mabilis, maghihinala ang mga pulis. Kailangan kong gawa ng paraan na hindi siya magpatingin sa malaking ospital. Tila naging yelo ang aking dugo. Nawalan ng lakas ang aking mga binti. Kinailangan kong kumapit sa hamba ng pinto upang hindi ako matumba. Totoo nga, ang pulseras na iyon ay isang patibong, at ang totoong pakay ay walang iba kundi ako. Si Enrico, ang sarili kong asawa, ay nakipagsabuatan sa isang hindi kilalang tao upang patayin ako ng dahan-dahan gamit ang isang lason na nagkukunwaring regalo ng pag-ibig. At ngayon, ang sandatang iyon ay tumama sa maling tao. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng balkonahe at bumalik sa higaan. Ang puso ko ay parang tambol ng digmaan sa lakas ng tibok. Tinitigan ko ang madilim na kisame ng aming silid. Tumulo ang aking mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding sakit ng pagtataksil na napakasaklap. Nais ni Enrico na mamatay ako. Nais niya akong alisin sa landas niya. Ngunit bakit? Ano ang aking kasalanan? Kami ay isang perpektong mag-asawa sa paningin ng mundo. Sa gitna ng kadilimang iyon, sumumpa ako. Hindi ako magiging isang kawawang biktima. Kung gusto ni Enrico na maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong siya ang masusunog. Si Estela ay maaaring isang hindi inaasahang biktima, ngunit ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Mananahimik muna ako. Magiging manonood ako sa malagim na dula-dulaang ito, hanggang sa makahanap ako ng sapat na katibayan upang sirain silang lahat. Kinabukasan sa aming bakasyon sa Tagaytay, magpapatuloy ang dramang ito at kailangan kong maging handa bilang isang asawang walang alam at walang muwang. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tila isang prosesyon patungo sa sementeryo. Ang kulay abong kalangitan ay sumalubong sa amin. Makapal na ulap ang nakabalot sa mga paikot-ikot na kalsada paitaas ng bundok. Ang ambon ay walang tigil sa pagpatak, na lalong nagpapalungkot at nagpapalamig sa paligid. Napakapit si Enrico sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada, ngunit halatang lumilipad ang kanyang isipan sa ibang lugar. Sa likurang upuan, nakaupo si Doña Remedios, na inaalalayan si Estela na mukhang lalong nanghihina. Namumutla ang mukha ni Estela, at tuyong-tuyo ang kanyang mga labi. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang biyenan. Paminsan-minsan ay dumadaing siya sa sakit kapag dumadaan ang sasakyan sa lubak. Ang kanyang kanang kamay na may suot na pulseras ay nakabalot na ngayon sa isang makapal na tela. May bahagyang amoy ng nabubulok na karne na nanggagaling mula sa likuran, isang amoy na nakakabaligtad ng sikmura, ngunit pinilit kong huwag pansinin. Malayo pa ba, Enrico? Tanong ni Doña Remedios na puno ng pag-aalala. Napakainit ng katawan ni Estela. Malapit na po, Nay. 5 kilometro na lang ang bahay bakasyunan. Maikling sagot ni Enrico. Sana ay hindi na lang tayo tumuloy. Dapat dinala na lang natin si Estela sa ospital sa Maynila, reklamo ni Doña Remedios. Kayo po mismo ang nagpumilit na sumama si Estela dahil ayaw ninyong masira ang bakasyon, hindi ba? Sagot ko mula sa unahang upuan, hindi napigilang magparinig. Tumahimik ka, Maya. Wala ka namang naitutulong. Puro ka lang panunumbat, sigaw ni Doña Remedios. Nanahimik na lamang ako at tumingin sa makapal na ulap sa labas ng bintana. Ang mga puno ng pino sa gilid ng kalsada ay tila mga maiitim na higante na nagmamasid sa amin. Pagdating namin sa bahay bakasyunan, hindi gumanda ang sitwasyon. Ang lumang bahay ng pamilya ni Enrico ay malaki ngunit nagbibigay ng malamig na pakiramdam. Sinalubong kami ng tagapag-alaga ng bahay na may dalang payong at inalalayan si Estela papasok sa isang silid sa ibaba upang hindi na siya mahirapang umakyat ng hagdan.
Lumipas ang hapon na puno ng tensyon. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng nakakabinging kulog at kidlat. Ilang beses nawalan ng kuryente, bago gumana ang makina na nagbibigay ng ilaw. Tumangging mananghalian si Estela. Uminom lamang siya ng tubig, na maya-maya ay isinuka rin niya. Kinagabihan, pinilit kami ni Enrico na kumain ng sabay-sabay sa hapagkainan. Kailangan nating kumain para may lakas tayo, katwiran niya, bagaman alam kong gusto niya lamang basagin ang namumuong takot. Umupo kami sa mahabang lamesa na gawa sa matibay na kahoy. Ang ilaw sa itaas namin ay paminsan-minsang kumukurap. Sa labas, nagwawala ang bagyo. Humahampas ang malakas na hangin sa salamin ng bintana. Tila gustong pumasok. Inalalayan si Estela ni Doña Remedios, palabas ng silid. Nakakapangilabot ang kanyang hitsura. Ang kanyang mukha ay halos kulay abo na. Ang kanyang mga mata ay lumubog at may maiitim na bilog sa paligid nito. Umupo siya sa tapat ko, nahihirapang huminga. Ang pulseras na gawa sa hade ay naroon pa rin sa kanyang braso. Ngayon ay lalong naging matingkad ang pagkaluntian, habang ang balat sa paligid nito ay tila nagnanaknak na. Para bang hinihigop ng pulseras ang buhay ni Estela, upang lalo itong kuminang. Kumain ka na, Estela. Ipinagluto ka ni Kuya ng paborito mong sabaw, pag-aalo ni Enrico gamit ang isang malambing na boses na alam kong pilit lamang. Nagsandok siya ng sabaw at inilagay sa mangkok ni Estela. Tinitigan ni Estela ang sabaw nang walang emosyon. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukan niyang hawakan ang kutsara. Mapait, bulong niya. Napakapait ng panlasa ko, Kuya. Pilitin mo lang kahit kaunti, anak. Pagmamakaawa ni Doña Remedios habang hinihimas ang likod ni Estela. Ibinuka ni Estela ang kanyang bibig para tanggapin ang isinusubo ng kanyang biyenan. Ngunit sa unang lulun pa lamang, biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Tumaas ang kanyang mga mata hanggang sa puro puti na lamang ang makita. Nagsimulang mangisay ng matindi ang kanyang katawan sa ibabaw ng upuan. Estela, Estela, anong nangyayari sa iyo? Nagpapanik na tili ni Doña Remedios habang niyayakap ang katawan ni Estela para hindi ito mahulog. Biglang dumuwal si Estela, ngunit hindi sabaw ang lumabas sa kanyang bibig. Isang malapot na pulang likido ang bumulwak. Bumasa sa malinis na puting mantel, sa mga plato, at sa damit ni Doña Remedios. Dugo. Nagsuka ng sariwang dugo si Estela. Napabikwas ako ng tayo, at tinakpan ang aking bibig dahil sa gulat. Ang amoy ng lansa ng dugo ay mabilis na kumalat sa hapagkainan, humalo sa amoy ng nabubulok na balat mula sa kanyang braso. Diyos ko, dugo, Enrico. Nagsusuka ng dugo ang hipag mo. Umiiyak na sigaw ni Doña Remedios. Nawalan ng malay si Estela. Ang kanyang katawan ay dumausdos mula sa upuan patungo sa sahig. Bumabula ang kanyang bibig na may halong dugo. Patuloy pa rin ang kanyang pangingisay na parang isang kinakatay na hayop. Nakatayo lamang si Enrico. Hindi makagalaw. Namumutla ang kanyang mukha na parang bangkay. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na takot ng isang nag-aalalang kuya, kundi takot ng isang salarin na nakikitang nabubunyag ang kanyang krimen sa pinakakarumal-dumal na paraan. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Sigaw ko na gumising kay Enrico mula sa pagkakatulala. Mamamatay siya kapag wala tayong ginawa. Natauhan si Enrico. Mabilis siyang tumakbo at binuhat ang katawan ni Estela. Wala na siyang pakialam kung mabalot man ng dugo ang kanyang mamahaling damit. Tumakbo siya palabas patungo sa sasakyan. Sumunod si Doña Remedios na patuloy sa pag-iyak at pagtawag sa Diyos. Kinuha ko ang susi ng sasakyan at ang aking bag bago sumunod sa kanila. Ang biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital ay parang paglalakbay sa impyerno. Nagmaneho si Enrico na parang sinasapian. Binabagtas ang madulas at maulap na kalsada ng napakabilis. Kumapit ka lang, Estela. Kumapit ka lang, sigaw ni Enrico habang hinahampas ang manibela. Tagaktak ang kanyang malamig na pawis. Sa likuran, ang paghinga ni Estela ay parang tunog ng nalalapit na kamatayan. May likido na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Pagdating namin sa ospital, mabilis na kumilos ang mga nurse. Inilipat ang katawan ni Estela sa isang higaan na may gulong. Agad siyang sinuri ng doktor habang tumatakbo sila patungo sa silid ng mga kritikal na pasyente. Bumaba ang presyon, mahina ang pulso, sigaw ng doktor sa kanyang mga kasama, at ihanda ang mga tubo para sa paghinga. Tinangkang pumasok ni Enrico ngunit pinigilan siya ng gwardya. Dito lang po kayo sa labas, sir. Mahigpit na utos ng gwardya. Kapatid ko iyan. Papasukin ninyo ako.
Nagpupumiglas si Enrico. Hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Namumula ang kanyang mukha at ang mga luha at pawis ay magkasamang umaagos sa kanyang pisngi. Lumabas sandali ang doktor. Seryoso ang kanyang mukha. Kayo po ba ang pamilya? Nakitaan po namin ang pasyente ng matinding pagkalason. May mga nasirang bahagi sa kanyang loob at malalang impeksyon sa balat ng kanyang braso. Kailangan namin ang pahintulot ninyo para sa agarang operasyon. Nang marinig ang salitang pagkalason, nanlambot ang mga tuhod ni Enrico. Bumagsak siya ng paluhod sa malamig na sahig ng ospital. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ng doktor na puno ng kawalan ng pag-asa. At doon, lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang hindi dapat kailanman binigkas. Ang mga salitang sumira sa lahat ng pagpapanggap. Doktor, parang awa niyo na. Gawin ninyo ang lahat. Kahit magkano babayaran ko. Sigaw ni Enrico na umaalinganggaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Iligtas ninyo siya. Iligtas ninyo siya at ang anak ko. Huwag ninyong hayaang mamatay ang anak ko sa sinapupunan niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa pagkakataong iyon, paano ko tatanggapin ang katotohanang iyon? Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Enrico ay umaalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng pagamutan at paulit-ulit na tumatagos sa aking utak hanggang sa tuluyan nitong wasakin ang natitirang tiwala sa aking puso. Iligtas ninyo ang anak ko. Ang anak niya. Ang anak ng aking asawa sa sinapupunan ng kanyang sariling hipag. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makaramdam ng lamig mula sa pampalamig ng hangin. Hindi ko maramdaman ang bigat ng aking mga binti. Tila namatay ang lahat ng pandama ko, maliban sa pandinig na patuloy na sumasalo sa katotohanang ito. Maging si Doña Remedios, na kanina pa walang tigil sa pag-iyak, ay biglang natahimik. Napanganga ang matanda. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanyang anak na lalaki na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Ang manggagamot ay kumunot ang noo. Bakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Buntis ang pasyente? Tila noon lamang natauhan si Enrico sa kanyang mga sinabi. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat ng tingin. Una sa manggagamot, pagkatapos ay sa kanyang ina, at panghuli, dahan-dahang dumapo ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mukha na kanina ay namumula sa matinding pag-aalala, ay biglang naging kasing puti ng papel. Alam niyang nahukay na niya ang sarili niyang libingan sa pamamagitan ng kanyang sariling dila. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Ang aking mga paa ay tila gawa sa tingga. Napakabigat iangat, ngunit pinilit ko. Tinitigan ko ang mga mata ng aking asawa. Pilit na inaaninag ang kaluluwa ng lalaking inakala kong kilalang kilala ko. Wala akong nakitang pagmamahal doon, kundi isang maitim na budhi na nagtago sa likod ng matatamis na ngiti sa loob ng 10 taon. Anak mo, Enrico? Tanong ko. Ang aking boses ay napakahina, halos isang bulong, ngunit alam kong bumasag ito sa katahimikan ng buong pasilyo. Buntis si Estela at ikaw ang ama? Hindi makasagot si Enrico. Nakayuko lamang siya habang patuloy sa panginginig. Walang pagtanggi, walang pagpapaliwanag. Habang sa loob ng silid ng agarang lunas, nagkakagulo ang mga tauhan ng pagamutan upang iligtas ang buhay ng kanyang kalaguyo at ang bunga ng kanilang nakaririmarim na pagtataksil. Ang gabi sa Tagaytay na ito ay hindi lamang dinalaw ng bagyo mula sa kalikasan, kundi ng isang unos na tuluyang nagpabagsak sa haligi ng aming pamilya. Matapos ang ilang oras na tila isang siglo, inilipat si Estela sa isang pribadong silid sa isang malaking ospital sa Maynila. Ipinagpilitan ito ni Enrico. Gumamit siya ng isang mamahaling ambulansya para ilipat ang kanyang hipag. Ang dahilan niya ay para mas mabigyan daw ng magandang lunas si Estela dahil mas kumpleto ang gamit doon. Ngunit alam ko ang totoong dahilan. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ayaw niyang may ibang makarinig sa mga isisigaw niya tungkol sa kanyang anak sa isang pampublikong pagamutan na puno ng usisero. Ang pasilyo ng pribadong pagamutang ito sa Maynila ay napakalamig. Ang mga dingding na kulay garing ay tila nanunuya sa kaguluhang nagaganap sa aking buhay. Ang matapang na amoy ng gamot na panlinis ng sugat ay humahalo sa amoy ng lumang kape mula sa makina sa dulo ng pasilyo. 3:00 na ng madaling araw ayon sa orasan sa dingding. Tahimik ang paligid, tanging ang mga yabag ng mga nagbabantay na nurse paminsan-minsan ang maririnig. Nakasandal ako sa isang matigas na upuan sa labas, nakatitig sa kawalan.
Si Enrico ay nakaupo sa kabilang dulo, 5 metro ang layo sa akin. Nakayuko ang kanyang ulo, ang 2 kamay ay nakasabunot sa sarili niyang buhok. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa pa rin ng tuyong dugo. Si Estela naman ay nag-aagaw buhay sa loob ng silid. Isang nakapanlulumong tanawin, malayo sa nakasanayan nilang mapagmataas na anyo. Ngunit wala akong maramdamang kahit katiting na awa. Ang tanging nag-uumapaw sa aking dibdib ay pandidiri at pagkamuhi. Si Doña Remedios ay nakatulog na sa mahabang upuan dahil sa labis na pagod sa pag-iyak. Kahit sa pagtulog ay nakakunot ang kanyang noo. Tila ba sinusundan siya ng masamang panaginip. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinipilit na pakalmahin ang aking isipan. Ang mga salita ni Enrico kanina ay patuloy na sumasaksak sa aking alaala. Kaya pala ganoon na lamang ang labis na pag-aalaga niya kay Estela simula nang mamatay ang kapatid niya. Ang pagpapaulan niya ng pera at atensyon, ang mga pag-uwi niya ng gabi, ang mga palihim na pag-uusap sa telepono. Isang napakalaking kasinungalingan. Pinaniwala nila akong isa akong reyna. Iyon pala ay ginagawa nila akong mangmang sa sarili kong kaharian. Ngunit sa gitna ng matinding sakit ng pagtataksil, may isang mas madilim na katotohanan na mas kailangan kong harapin, ang lason. Ang misteryosong mensahe ay totoo. Ang pulseras na hade ay naglalaman ng nakamamatay na lason. Sabi ng manggagamot kanina, nalason si Estela ng matapang na kemikal na sumira sa kanyang balat at mga laman loob. Kung hindi iyon isinuot ni Estela, paniguradong ako ang nakaratay ngayon sa loob ng silid na iyon, nagsusuka ng dugo at naghihintay ng kamatayan. Nais akong patayin ng sarili kong asawa. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang uri ng pagtataksil sa laman. Gusto niya akong mawala upang malaya silang magsama ni Estela kasama ang kanilang anak at paniguradong upang angkinin din ang lahat ng aking mga naipundar at yaman. Kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng magmukmok lamang at umiyak. Kailangan ko ng patunay. Kung wala akong sapat na katibayan, palalabasin lang nila akong baliw o isang asawang nag-iimbento ng kwento dahil sa selos. Dahan-dahan akong tumayo. Saan ka pupunta? Ang paos na boses ni Enrico ay pumigil sa aking paghakbang. Iniangat niya ang kanyang paningin, mugto at namumula ang kanyang mga mata. Tinitigan ko siya ng walang emosyon. Ikinubli ko ang nag-aalab na galit sa likod ng isang kalmadong mukha sa palikuran. Kukuha na rin ako ng kape. Kailangan ko ng pampagising kung magbabantay ako sa kalaguyo mo buong gabi. Natigilan si Enrico sa aking tinuran. Nanigas ang kanyang panga. Ibinuka niya ang kanyang bibig na tila may nais isagot, ngunit agad din niyang itinikom. Alam niyang wala ng silbi ang pagpapaliwanag. Muli siyang yumuko at umiwas ng tingin. Naglakad ako palayo, ngunit paglampas ko sa silid ni Estela, sumilip ako sa maliit na salamin ng pinto. Nakahiga doon ang hipag ko, walang malay, at maraming nakakabit na tubo sa kanyang katawan. Ang makina na nagbabantay ng kanyang puso ay tumutunog ng banayad. Sa maliit na lamesa sa gilid ng kanyang higaan, nakapatong ang isang malinaw na lalagyan kung saan inilagay ng mga nurse ang kanyang mga personal na gamit, ang kanyang pitaka, telepono at ang pulseras na hade. Hinubad na ito ng mga tagapag-alaga mula sa kanyang braso upang magamot ang kanyang nagnanaknak na sugat. Nakahimlay lamang doon ang luntiang bato, mukhang napaka-inosente, tila isang pangkaraniwang palamuti. Ngunit alam kong isa itong makamandag na ahas, na nagpapahinga lamang. Naghintay ako ng ilang sandali hanggang sa makita kong abala ang mga nurse sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nang matiyak kong walang nakatingin, dahan-dahan at walang ingay kong binuksan ang pinto ng silid ni Estela. Sinalubong ako ng tunog ng mga makina. Walang malay ang aking hipag. Malamang ay dahil sa matapang na gamot na pampatulog. Ang kanyang mukha na palaging nakataas sa pagmamayabang ay ngayon ay tila naagnas na, kulay abo at namamanas. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Inilabas ko ang aking panyo mula sa aking bulsa at maingat na kinuha ang pulseras mula sa lalagyan. Hindi ko hinayaang dumampi ito sa aking balat. Binalot ko ito ng mahigpit gamit ang panyo at itinago sa malalim na bulsa ng aking kasuotan. Bilang kapalit, inilabas ko ang isang mumurahing pulseras na luntian na binili ko sa isang nagtitinda sa labas ng simbahan sa Tagaytay kahapon habang kami ay nasa biyahe. Ang aking likas na pagiging handa bilang isang arkitekto ay nagamit ko sa pagkakataong ito. Hindi man ito eksaktong kamukha ng totoong hade, ngunit sa madilim silid at sa kalagitnaan ng pag-aalala ni Enrico, hindi na nila ito mapapansin.
Pagkatapos nito, kumuha ako ng isang maliit na pamputol ng kuko mula sa aking bag. Gamit ito, maingat kong kinaskas ang panloob na bahagi ng totoong pulseras na nasa loob ng aking bulsa upang kumuha ng kaunting alikabok mula sa bato. Sinalo ko ang maliliit na hibla sa isang maliit na supot ng gamot na nakita ko sa ibabaw ng lamesa. Kaunti lamang, ngunit alam kong sapat na ito upang masuri ng isang dalubhasa. Mabilis na tumitibok ang puso ko nang lumabas ako ng silid. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw sa isang pelikula. Bagaman ang totoo ay ninanakaw ko lamang pabalik ang katibayan ng pagtatangka sa aking buhay. Kinaumagahan, nagpaalam ako kay Enrico na kailangan kong umuwi saglit upang makaligo at kumuha ng pamalit na damit. Wala siyang pakialam, masyado siyang abala sa kanyang konsensya dahil sa nangyari kay Estela. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang magtungo sa isang lihim na pagawaan at laboratorio ng isang matandang kaibigan ng aking yumaong ama sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang lugar na ito ay sanay sa pagsusuri ng mga kaso tungkol sa mga lasong ginagamit sa industriya, kaya bukod sa may sapat silang kagamitan, marunong silang manahimik. Ibinigay ko ang maliit na supot sa pinuno ng laboratorio. Naghintay ako ng halos 3 oras sa kanilang bulwagan na amoy kemikal. Bawat pagpatak ng orasan ay tila pag-ukit ng kaba sa aking dibdib, hanggang sa tuluyan siyang lumabas bitbit ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mga resulta. Seryoso ang mukha ng matandang kaibigan ng aking ama sa likod ng kanyang makapal na salamin. "Ano po ang nalaman ninyo?" tanong ko, hindi na makapaghintay. Huminga siya ng malalim bago inilapag ang papel sa lamesa. "Ito ay hindi isang ordinaryong bato, Maya. Ito ay isang uri ng mineral na binago gamit ang napakatapang na kemikal. Ang panloob nito ay nilagyan ng matinding lason, mga halong bakal na nakakamatay. Ngunit ang mas nakapangingilabot, ito ay binalutan ng isang manipis na proteksyon na natutunaw lamang kapag palaging nadadampi sa init at pawis ng katawan ng tao. Ibig sabihin, hindi ka agad mamamatay sa unang suot, ngunit habang tumatagal, unti-unting matutunaw ang balot nito. Bubuka ang mga butas ng bato at papasok ang lason sa iyong dugo sa pamamagitan ng iyong balat. Ito ay isang sandata na ginawa para pumatay ng dahan-dahan na parang nagkasakit ka lamang ng isang malalang karamdaman." Napahawak ako sa gilid ng lamesa. Nanlambot ang aking mga tuhod, kaya pala sinabi ni Enrico na wag ko itong huhubarin kailanman. Nais niyang unti-unti akong mamatay ng walang nakakaalam. Sino man ang gumawa nito, Maya, hindi siya isang ordinaryong tao. Ang bagay na ito ay galing sa mga lihim at mapanganib na pangkat, babala ng matanda. Bumalik ako sa aking sasakyan, pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang isipan. Sa sandaling iyon, biglang umilaw ang aking telepono at nag-ingay. Isang mensahe na naman mula sa misteryosong numero. "Alam mo na ang katotohanan. Ngayon, magtungo ka sa Binondo mamayang tanghali. Pumunta ka sa lumang kapihan sa dulo ng Kalye Ongpin. Magsuot ka ng pulang damit upang makilala kita. Huwag kang magdadala ng pulis kung gusto mong malaman ang buong kwento kung bakit nais kang patayin ng asawa mo. Sino ang taong ito na tila alam ang lahat ng aking galaw? Susugal ba ako at pupunta sa lugar na sinasabi niya?" Ang sikat ng araw sa Kalakhang, Maynila ay tila walang awang sumusunog sa aking balat habang binabagtas ko ang masikip na kalsada patungo sa Binondo. Ang aking isipan ay isang magulong dagat ng mga katanungan at matinding galit. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela, kasing higpit ng pagkakakapit ko sa natitirang katinuan matapos kong malaman ang nakaririmarim na katotohanan tungkol sa pulseras na iyon. Iniwan ko ang aking sasakyan sa isang malayo at ligtas na paradahan bago ko nilakad ang kahabaan ng Kalye Ongpin. Salungat sa malamig at tahimik na pasilyo ng pagamutan kung saan nag-aagaw buhay si Estela, ang kalye na ito ay buhay na buhay. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan. Puno ng halu-halong amoy ng nasusunog na insenso mula sa mga maliliit na templo, mainit na sabaw ng miki at ang pawis ng mga nagmamadaling tao na nagkukumahog sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng ingay at dami ng tao, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang sementeryo, bitbit ang bangkay ng aking 10 taong pagsasama namin ni Enrico. Nakasuot ako ng isang simpleng pulang bestida, gaya ng iniutos sa mensahe. Sa bawat hakbang, nanginginig ang aking mga tuhod. May takot na gumagapang sa aking dibdib. Paano kung ito ay isang patibong? Paano kung ang taong makakatagpo ko ay tauhan ni Enrico at tapusin na niya ang buhay ko rito mismo sa masikip na kalyeng ito?
ngunit nangingibabaw ang aking uhaw sa katotohanan. Hindi ako maaaring umatras ngayon. Narating ko ang dulo ng kalye at nakita ko ang isang lumang kapihan. Wala itong magarbong karatula, tanging isang kupas na kahoy lamang na may nakaukit na mga lumang titik. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng matapang na kape at usok ng tabako. Ang mga upuan at lamesa ay gawa sa lumang kahoy na madilim na ang kulay dahil sa kalumaan. Ang mga nakaupo rito ay kadalasang mga matatandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo o nag-uusap ng malakas. Inilibot ko ang aking paningin. Sa pinakadulong sulok, sa isang lamesa na medyo tago sa paningin ng karamihan, may isang lalaking nakaupo. Siya ay nasa paligid ng 60 taong gulang. Puti na ang lahat ng buhok at ang mukha ay puno ng malalalim na kulubot na tila nagkukuwento ng isang napakapait na buhay. Nakasuot siya ng isang kupas na kamiseta. Ngunit ang pinaka nakapukaw ng aking pansin ay ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Putol ang kanyang hinalalaki at palasingsingan, at ang balat sa paligid nito ay may mga nakapangingilabot na pilat na tila nasunog o natunaw. Humugot ako ng malalim na hininga at naglakad palapit sa kanyang kinaroroonan. Iniangat niya ang kanyang mukha nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay madilim at matalim, ngunit may nakatagong lungkot sa kailaliman nito. "Umupo ka, Maya, o mas gusto mong tawagin kitang Ginang ni Enrico?" Ang kanyang boses ay paos at magaspang, tila matagal nang hindi nakatikim ng tubig. Hindi ko pinansin ang kanyang pagkutya. Umupo ako sa tapat niya at tinitigan siya ng tuwid. Walang paligoy-ligoy. "Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa pulseras na iyon? At anong kinalaman mo sa asawa ko?" Kumuha siya ng isang lagok mula sa kanyang tasa ng itim na kape bago sumagot. "Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Matapang at hindi nag-aaksaya ng oras. Nakapanghihinayang lamang at nagpakasal ka sa isang ahas." Kumunot ang aking noo. "Kilala mo ang aking ama?" "Mas kilala ko ang iyong biyenan. Ang tatay ni Enrico na si Don Braulio," sagot niya. Binibigkas ang pangalan ng ama ni Enrico nang may matinding pagkasuklam. 30 taon na ang nakararaan. Magkasosyo kami ng biyenan mo. Mga tagapagmina kami sa isang liblib na kabundukan sa probinsya. Naghahanap kami ng ginto, ngunit ang nahukay namin ay impyerno. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan ang aking mga mata. Nakatuklas kami ng isang nakatagong kuweba na puno ng mga luntiang bato. Napakaganda ng mga ito, ngunit may isang kakaibang bagay doon. Walang hayop na nabubuhay sa paligid ng kuweba. Kahit ang mga ibon na lumilipad sa itaas nito ay bigla na lamang nahuhulog at namamatay. Dahil sa aming kasakiman at kamangmangan, patuloy naming kinukuha ang mga bato. Tumigil siya ng sandali at itinaas ang kanyang kanang kamay na may putol na mga daliri. Ito ang naging kabayaran. 1 linggo matapos kong hawakan ang mga batong iyon nang walang anumang proteksyon, nagsimulang mabulok ang aking kamay. Ang aking mga laman ay natutunaw na parang kandila. Saka lamang namin nalaman na ang mga bato sa kuwebang iyon ay may taglay na napakataas na antas ng likas na lason at mapanganib na kemikal na sumisira sa laman at dugo ng tao. Nakinig ako ng mabuti. Tumatayo ang aking mga balahibo habang inilalarawan niya ang kalagim-lagim na pangyayaring iyon. Gusto ko nang ipasara ang minahan. Napakadelikado nito para sa sinuman pagpapatuloy ng matanda. Ngunit si Braulio, isa siyang tuso at sakim na demonyo. Nakakita siya ng ibang pagkakataon. Naisip niya na kung ang batong ito ay kayang pumatay, nang dahan-dahan na hindi nag-iiwan ng bakas, maaari itong maging isang napakamahal na sandata. Ninakaw niya ang mga papeles ng minahan, pinameke ang aking pirma habang ako ay nag-aagaw buhay sa pagamutan, at itinaboy niya ako na walang dalang kahit isang kusing. Inangkin niya ang buong minahan. Kaya ang kayamanan ng pamilya ni Enrico ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay at lason, ang kanyang negosyo sa pagpapatayo ng mga gusali. Iyon ay isa lamang malaking panakipbutas, pagputol ng matanda. Hindi ibinenta ng ama ni Enrico ang mga bato bilang simpleng palamuti. Ibinenta niya iyon ng palihim sa mga mayayaman at makapangyarihang tao na gustong alisin ang kanilang mga kaaway o ang kanilang mga asawa nang hindi nakukulong. Alam ng asawa mo ang lahat ng ito. Ipinagpatuloy niya ang maruming negosyo ng kanyang ama nang palihim upang linisin ang maruming pera. Napanganga ako sa labis na gulat. Alam kong ambisyoso si Enrico at minsan ay may pagkamalupit sa negosyo, ngunit hindi ko kailanman inisip na bahagi siya ng isang malaking pangkat ng mga kriminal na pumapatay ng tao.
Hindi na ito simpleng pagtataksil lamang sa aming kasal. Ito ay isang malawakang kasamaan. Ngunit bakit ako? Nanginginig ang aking boses dahil sa pinipigilang luha at galit. Bakit gusto akong patayin ni Enrico? Ako ang asawa niya. Ako ang sumuporta sa kanya noong mga panahong wala pa siyang pangalan. Tumawa ng mapait ang matanda. Napakabuti mo, Maya, ngunit napakabulag mo rin. Sa tingin mo ba ay pinakasalan ka ni Enrico dahil sa pag-ibig? Pinakasalan ka niya dahil sa yaman ng iyong pamilya. Ang kumpanya ng iyong ama, ang mga malalawak na lupain sa Maynila na nakapangalan sa iyo. Iyon ang pakay niya mula pa noong una. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko matanggap ang aking naririnig. Bagsak na ang negosyo ni Enrico. Baon siya sa bilyon-bilyong utang dahil sa kanyang palihim na pagsusugal sa ibang bansa. Ang tanging paraan lamang upang makabayad siya ay ang ibenta ang mga ari-arian mo. Ngunit hindi niya magawa iyon habang buhay ka. Hindi rin siya maaaring makipaghiwalay sa iyo dahil nakasaad sa inyong kasunduan bago kayo ikasal na walang mapupunta sa kanya sakaling kayo ay maghiwalay. Kailangan niyang mamatay ka ng natural dahil kapag namatay ang asawa niya sa sakit, siya ang magiging kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng yaman mo. Kaya niya ibinigay ang lalasuning pulseras na iyon. Pumatak ang aking mga luha nang hindi ko mapigilan. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong pagkamuhi. Naramdaman ko ang matinding pandidiri sa aking sarili dahil naging napakabobo ko. Bawat yakap, bawat halik, bawat matamis na salita sa loob ng 10 taon, at lahat ng iyon ay isa lamang paghahanda sa pagpatay sa akin. Isa lamang akong alagang hayop na pinataba upang katayin pagdating ng tamang panahon. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko habang marahas na pinapahid ang aking mga luha. Dahil may utang na loob ako sa iyong ama. Noong mga panahong naghihirap ako at itinaboy ni Braulio, ang iyong ama ang nagbigay sa akin ng puhunan upang makapagsimula ng maliit na hanapbuhay. Hindi ko maaring hayaang mapatay ang kanyang anak ng demonyong sumira sa buhay ko. Sagot ng matanda, lumambot ang kanyang mga mata. At isa pa, gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilya nila. Gusto kong makitang gumagapang si Enrico. Kinuha ng matanda ang isang maliit na bag sa ilalim ng lamesa at naglabas ng isang maliit na kagamitang naglalaman ng mga lihim na dokumento. Nandito ang lahat ng mga lumang talaan tungkol sa minahan at ang mga patunay ng mga palihim na transaksyon ng ama niya. Maaaring hindi ito sapat upang makulong siya agad dahil sa pagtatangka sa buhay mo, ngunit sapat na ito upang kalkalin ng mga pulis ang kanyang buong buhay. Kinuha ko ang maliit na bagay at hinawakan ito ng mahigpit. Ito ang aking sandata. Ngunit mag-ingat ka, Maya, seryosong babala ng matanda. Desperado na ngayon si Enrico. Nasira ang kanyang plano dahil isinuot ng kanyang hipag ang pulseras. Siguradong natataranta na siya dahil baka madiskubre ang kanyang lihim. Ang isang taong natataranta ay kayang gumawa ng mas masahol pa. Maaaring subukan niyang tapusin ang buhay mo sa mas mabilis at marahas na paraan ngayong gabi, lalo pa at mag-isa ka sa inyong malaking bahay habang inaalagaan nila ang kanyang kalaguyo sa ospital. Hindi ko hahayaang manalo siya, mariin kong sagot. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Gusto niyang mamatay ako. Sige, mamamatay ang nakilala niyang Maya. Ngunit babangon ako bilang pinakamalagim niyang bangungot. Ngumiti ang matanda, isang ngiting nagpapakita ng paggalang. Magaling. Iyan ang anak ng aking kaibigan. Sirain mo siya, Maya. Ipadama mo sa kanya ang pagsisisi na siya ay isinilang pa sa mundong ito. Umalis ako sa kapihan, na iyon taglay ang isang bagong tapang at lakas. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, ang kalangitan ng Maynila ay unti-unting nagiging kulay kahel, palubog na ang araw. Sa aking isipan, isang malawakan at nakakabaliw na plano ang nagsimulang mabuo. Gusto ni Enrico ng isang palabas upang pagtakpan ang kanyang lason? Kung gayon, bibigyan ko siya ng isang nakatatakot na dula-dulaan na hindi niya malilimutan habang buhay. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe sa aking kasambahay na naiwan sa bahay. Inutusan ko siyang ihanda ang mga kandila at patayin ang lahat ng pangunahing ilaw pagsapit ng gabi. Sinabihan ko rin ang aming gwardya na huwag magpapapasok ng sinuman maliban sa aking asawa at biyenan. Ngayong gabi, ang mapang-aping asawa ay uuwi sa isang bitag na inihanda mismo ng kanyang biktima. Ngunit habang iniisip ko ang aking plano, isang nakakakilabot na katanungan ang bumabagabag sa aking isipan. Paano kung maglabas siya ng patalim at tuluyan na niya akong patayin bago pa man dumating ang mga awtoridad?
May laban ba ako sa isang lalaking sanay ng pumatay at walang ibang nais kundi ang makita akong duguang nakabulagta sa aming sariling tahanan? Ang aming malaking bahay na matatagpuan sa isang tahimik at napakamahal na nayon ay tila isang inabandonang sementeryo ng gabing iyon. Sa mga pangkaraniwang araw, ang aming malawak na bulwagan ay palaging nagliliwanag dahil sa naglalakihang mga ilaw na gawa sa kristal, nag-aanyaya ng paghanga mula sa sinumang bibisita. Ngunit ngayon, inutusan ko ang aming kasambahay at ang gwardya na patayin ang halos lahat ng pangunahing ilaw. Ang kadiliman ang magiging pinakamagandang entablado para sa dula-dula ang aking itatanghal. Tumunog ang malaking orasan sa dingding, naghuhudyat ng ikasiyam ng gabi. Sa labas, ang natitirang ambon mula sa nagdaang bagyo ay patuloy na kumakatok sa mga salamin ng aming bintana, lumilikha ng isang nakabibinging ritmo na lalong nagpapabigat sa aking nararamdaman. Umupo ako sa sahig, sa ibabaw ng makapal at malambot na latag sa gitna ng aming sala. Sa aking harapan ay may isang bandehang naglalaman ng tubig na hinaluan ng mga bulaklak ng sampagwita at ilang-ilang. Nagtulos din ako ng ilang kandila na nagbibigay ng matapang na halimuyak na karaniwang naaamoy sa mga burol. Nagkalat ang mga piraso ng papel na sinulatan ko ng mga kakaibang simbolo na ginaya ko lamang mula sa mga lumang aklat. Nakasuot ako ng isang maluwag at puting pantulog. Hinayaan kong nakalugay ang aking mahabang buhok, magulo at nakatabon sa kalahati ng aking mukha. Tinitigan ko ang apoy ng kandila na sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana. Ang mga anino sa dingding ay tila mga kaluluwang naglalaro. Mabilis at malakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi dahil sa takot sa mga multo o espiritu, kundi dahil sa tumataas na kaba sa aking napipintong paghaharap sa isang demonyong nagaanyong tao. Ito na ang aking huling baraha. Kailangan kong palabasin ang demonyo mula sa kanyang pinagtataguan gamit ang pain ng pamahiin at takot. Kailangan niyang umamin gamit ang sarili niyang bibig. Sa isang sulok ng silid, sa likuran ng isang malaking paso ng halaman, nakakubli ang isang napakaliit na makina na palihim na kumukuha ng mga gumagalaw na larawan at tunog. Ang makinang ito ay tuwirang nakaugnay sa isang maligtas na imbakan ng impormasyon na hindi kayang burahin ni Enrico kahit ano pa ang mangyari. Maya-maya pa, narinig ko ang ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan na pumasok sa aming bakuran. Dumating na siya. Humugot ako ng isang napakalalim na hininga. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang bumulong ng mga hindi maunawaang salita. Inihanda ko na ang aking sarili sa pagpasok sa aking papel. Bumukas ang pangunahing pinto. Ang mga mabibigat at nagmamadaling yabag ng mga paa ay umalingaw-ngaw sa makinis na sahig. Maya, bakit napakadilim ng buong bahay? Nawalan ba ulit ng kuryente? Ang boses ni Enrico ay dumagundong, puno ng matinding pagod at yamot. Sa likuran niya, narinig ko rin ang mabibigat na paghinga at pilit na paglalakad ng isa pang tao, si Doña Remedios. Sumama pala siyang umuwi, marahil ay labis na napagod sa pagbabantay kay Estela sa pagamutan. Napakaganda. Kumpleto ang aking mga manonood. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagbulong habang inuugoy ang aking katawan ng pasulong at paatras, tila isang taong nawawala ng katinuan at kinokontrol ng ibang nilalang. Maya, naririnig mo ba ako? Hakbang ni Enrico papasok sa sala. Bumuhay siya ng maliwanag na ilaw mula sa kanyang telepono at itinutok ito sa paligid. Ang liwanag ay tumama sa aking mukha. Bigla kong iniangat ang aking paningin at tinitigan siya gamit ang nanlalaki at blangkong mga mata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila at sa nakasisilaw na tutok ng kanyang hawak na ilaw, alam kong ang aking hitsura ay sapat na upang magpatindig ng balahibo. Diyos ko po! Napatili si Doña Remedios sa gulat at mabilis na nagtago sa likuran ng kanyang anak. Maya, anong nangyayari sa iyo? Para saan ang mga bulaklak at kandilang ito? Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit siya. Sumisitsit ang aking tinig. Pilit kong pinabigat at pinagaspang ang aking boses upang hindi ito magmukhang akin. Galit na galit siya. Dugo ang hinihingi niya. Natahimik si Enrico. Nakita ko ang paninigas ng kanyang mga balikat. Kagagaling niya lamang sa isang impyernong araw sa pagamutan. Ang makita ang kanyang kalaguyo na nagsusuka ng dugo at nag-aagaw buhay ay paniguradong sumira sa kanyang matatag na pag-iisip. Ito ang kahinaan na sasamantalahin ko. Sino ang galit? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sigaw ni Enrico, ngunit halata ang panginginig ng kanyang boses. Humakbang siya palapit, ngunit hindi niya magawang hawakan ang aking balikat.
ang nakatira sa luntiang bato. Tumawa ako ng nakapangingilabot, isang halakhak na ginaya ko mula sa mga kwento ng kababalaghan na madalas idinadaing ng mga matatanda. Ibinigay mo ito sa maling tao, Enrico. Nandaya ka. Gusto mong ialay ang dugo ng iyong asawa, ngunit ang sarili mong hipag ang kinuha niya. Namutla ng husto ang mukha ni Enrico. Kasing puti ng isang bangkay. Napaatras siya ng isang hakbang, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Huwag kang magsalita ng mga kalokohan, Maya. Gumising ka sa katotohanan. Nag-aagaw buhay si Estela. Ipinagpatuloy ko ang aking pagrereklamo. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng pag-iyak na tila baliw habang sinasabunutan ko ang sarili kong buhok. Nasusunog ang kanyang balat. Natutunaw ang kanyang mga laman. Isa itong parusa, sabi ng nakatira sa bato. Hindi gagaling si Estela hanggat hindi ka umaamin. Hanggat hindi mo ibinabalik ang sumpa sa tunay na may-ari nito. Nagsimulang humagulgol si Doña Remedios dahil sa matinding takot. Enrico, baka totoo ang mga sinasabi ni Maya. Kakaiba ang sakit ni Estela, kahit ang mga manggagamot ay hindi malaman ang dahilan. Baka nga may sumpa ang pulseras na iyon. Saan mo ba iyon nabili? Magtapat ka na, anak. Umamin ka na sa kasalanan mo para mabuhay si Estela. Ang pag-uudyok ng kanyang sariling ina ang tuluyang nagpabagsak sa mga pader ng pagpapanggap ni Enrico. Maging ang nanay niya ay naniwala sa aking dula-dulaan. Tila napaligiran si Enrico. Ang malamig na pawis ay walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang noo. Tiningnan niya ako nang may kahulugang hindi ko mawari, isang halong takot, labis na pagkalito at matinding puot. Tumahimik kayo, Nay, bulyaw ni Enrico sa kanyang ina. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Mabilis siyang yumuko, mahigpit na hinawakan ng aking mga balikat, at inuga ako ng napakalakas. Maya, itigil mo ang kabaliwang ito. Walang multo, walang sumpa. Meron. Sigaw ko ng buong lakas, mismong sa harap ng kanyang mukha. Bumubulong siya sa akin ngayon. Sabi niya, sinadya mo ang lahat. Gusto mo akong patayin. Gusto mo akong mamatay para makuha mo ang lahat ng yaman ko at para magpakasal kay Estela. Umamin ka na. Kapag hindi ka umamin, mamatay si Estela ngayong gabi. Kukunin ng bato ang kanyang kaluluwa bilang kapalit ng buhay ko. Tama na, Maya. Umamin ka na. Sabihin mong gusto mo akong patayin gamit ang malademonyong pulseras na iyon. Oo, gusto kitang patayin. Ngunit hindi gamit ang isang multo, bobo. Ang sigaw ni Enrico ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas malakas pa sa anumang kulog na narinig ko. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Gumuho ang kanyang matalas na isipan sa ilalim ng bigat ng kanyang konsensya kay Estela at sa pinagsamang takot sa mga bagay na hindi nakikita. Natahimik ang lahat. Tinakpan ni Doña Remedios ang kanyang bibig. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanyang sariling anak na parang hindi niya ito kilala. Natauhan si Enrico na napasigaw siya, ngunit huli na ang lahat. Tumaas na ang mga pader ng kanyang galit at hindi na niya ito mapipigilan. Tinitigan niya ako na may pinakadalisay na pagkamuhi. Ang galit na itinago niya sa loob ng 10 taon sa likod ng maskara ng isang perpektong asawa. Akala mo ba maniniwala ako sa mga basurang pamahiin na ito? Sinipa ni Enrico ang bandeha na may tubig at bulaklak. Tumalsik ang tubig at bumasa sa aming mamahaling latag sa sahig. Namatay ang mga kandila, matapos niyang tapakan ang mga ito. Ang tanging liwanag na lamang na natira sa silid ay ang malamlam na sinag na nagmumula sa poste sa labas ng kalsada. Walang multo sa pulseras na iyon, Maya. Hinawakan ni Enrico ang aking panga ng napakadiin, pinipilit akong tumingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Agham iyon, lason iyon, gawa sa mga nakamamatay na kemikal mula sa palpak na minahan ng tatay ko. Puno ng malalang lason na unti-unting sisira sa katawan mo. Dapat ikaw ang nakasuot noon. Dapat ikaw ang unti-unting mamatay sa loob ng kalahating taon dahil sa sakit sa bato o sa dugo. Para makuha ko ang pera mula sa siguro at maibenta ko ang mga lupang nakapangalan sa iyo. Tiniklop ko ang aking mga kamay, tinitiis ang sakit sa aking panga at hinayaan siyang ibuhos ang lahat ng dumi sa kanyang kaluluwa. Kaya sinadya mo akong lasunin? Tanong ko. Oo. Sigaw ni Enrico sa labis na pagkabigo. Binitawan niya ang aking mukha at itinulak ako ng malakas hanggang sa mapahiga ako sa sahig. Sawang-sawa na ako sa iyo.
Sawang-sawa na akong maging asawa ng isang arkitektong nagmamarunong at nagmamalinis. Kailangan ko ang pera mo pambayad sa mga utang ko sa sugal. Hindi ko kailangan ng mga pangaral mo, ngunit ang tanga at matakaw kong hipag ang kumuha ng pulseras. Nasira ang lahat ng plano ko dahil sa kasakiman ninyong dalawa. Sa bunot ni Enrico ang kanyang sariling buhok habang nagpapabalik-balik sa paglakad na parang isang mabangis na hayop na nakulong sa isang hawla. Ngayon nag-aagaw buhay si Estela dahil sa lason na ginawa ko para sa iyo. Ang galing ng tadhana, hindi ba? Walang kwentang tadhana. Enrico. Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Gusto mong patayin si Maya? Nilason mo si Estela, ang aking anak. Buntis si Estela sa iyong anak. Lumingon si Enrico sa kanyang ina, gamit ang isang nakamamatay na tingin. Tumahimik kayo, Nay. Kayo rin naman ang nakinabang sa yaman ni Maya sa loob ng maraming taon. Huwag kayong magmalinis ngayon. Kung namatay si Maya, tayong lahat ang sasaya. Tayong lahat ang yayaman. Ngunit sinira ng tangang si Estela ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakadapa. Pinagpagan ko ang aking damit. Nawala na ang aking pagkabaliw. Wala na ang Maya na umiiyak o sinasapian. Ang aking mukha ngayon ay napakakalmado, seryoso, at kasing lamig ng yelo. Tinitigan ko si Enrico, isang tingin na nagpaurong sa kanyang dila at biglang nagpaliit sa kanyang tapang. Naglakad ako patungo sa maliit na lamesa sa sulok ng silid, sa likuran ng malaking paso ng halaman. Kinuha ko ang maliit na makina doon. Isang maliit na ilaw na pula ang patuloy na kumukurap, nagpapatunay na nakuha nito ang lahat. Itinaas ko ang kagamitan upang makita nilang dalawa. Maraming salamat sa iyong napakalinaw na pag-amin, Enrico. Sabi ko gamit ang aking normal na boses, matatag at puno ng autoridad. Kumpleto ang lahat. Ang dahilan, ang pamamaraan, at ang masamang layunin. Paniguradong matutuwa ang mga alagad ng batas na mapanood at mapakinggan ito. Mabilis na nagbago ang anyo ng mukha ni Enrico. Mula sa puot, ito ay napalitan ng purong pagkagimbal. Tinitigan niya ang makinang hawak ko at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakabuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Saka lamang niya napagtanto ang lahat. Pumasok siya sa isang napakasimpleng patibong. Ay, ikaw, nautal si Enrico. Napaatras ang kanyang mga paa. Tapos na ang dula-dulaan, mahal kong asawa, sabi ko habang ngumingiti ng mapait. Walang multo. Ang narito lamang ay isang asawang ginamit ang kanyang isip upang lituhin ang isang mamamatay taong nababalot ng takot at konsensya. Sabi mo masyado akong makaluma? Siguro nga, ngunit ang paraan ko para pabagsakin ka ay napakabago at hindi mo matatakasan. Umungal si Enrico na parang nasugatang halimaw. Mamatay ka. Bigla siyang sumugod patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakabuka. Handang sakalin ang aking leeg, handang durugin ang makina sa aking kamay, at handang patahimikin ako habang buhay. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo. Tinitigan ko lamang ang palapit niyang mga kamay na uhaw sa aking dugo. Sa sandaling iyon, ano ang pumipigil sa kamatayan na yakapin ako? Isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa buong kabahayan, kasing lakas ng kulog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bago pa man dumampi ang mga nanggigigil at malamig na daliri ni Enrico sa aking leeg, tuluyang nawasak ang hamba ng aming malaking pinto. Sunod-sunod na pumasok ang mga unipormadong alagad ng batas. Ang kanilang mga mabibigat na yabag ay pumailan lang sa buong sala. At ang kanilang mga hawak na mahahabang baril ay nakatutok ng tuwid sa lalaking ilang pulgada na lamang ang layo upang kumitil sa aking buhay. Huwag kang kikilos. Iuko mo ang iyong ulo at idapa ang iyong katawan sa sahig. Ang mataginting na sigaw ng pinuno ng mga pulis ay umalingaw-ngaw, kasabay ng nakasisilaw na liwanag mula sa kanilang mga dalang ilaw na tumama sa namumutlang mukha ni Enrico. Natigilan siya sa hangin. Ang kanyang mga kamay na kanina ay uhaw sa aking dugo at handang pumatay, ay biglang nanlamig. Unti-unting bumagsak sa kanyang tagiliran na tila mga lantang dahon. Dahan-dahan niyang nilingon ang mga alagad ng batas na nakapaligid sa kanya. At doon, sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang tuluyang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi na niya naitago hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa basang latag ng aming sala sa mismong ibabaw ng mga dinurog niyang kandila at natapong tubig. Mula sa likuran ng hanay ng mga pulis, naglakad papasok ang matandang lalaki na nakilala ko sa Binondo, si Mang Surya. Hawak niya ang kanyang lumang tungkod, kalmado ang kanyang mukha,
ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matamis na tagumpay at hustisya. Siya ang tumulong sa akin noong hapong iyon upang makipag-ugnayan sa mga matataas na opisyal ng pulisya na matagal na palang naghahanap ng butas upang pabagsakin ang maruming negosyo ng pamilya ni Enrico na nagtago sa likod ng malinis na kumpanya ng pagpapatayo ng mga gusali. Tapos na ang paghahari ng kasamaan. Enrico, bungad ni Mang Surya, ang kanyang paos na boses ay nagdala ng matinding kilabot sa buong silid. Ang lason na inihanda mo para sa iba ay siya ring lumamon sa iyong sariling pamilya. Dumating na ang paniningil. Walang nagawa si Enrico, kundi ang humagulgol ng malakas habang walang awang isinusuot ng mga pulis sa kanyang mga pulso ang malamig at mabigat na posas. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, punit at marumi. Ang kanyang mukha na dati ay simbolo ng kayabangan ay basang-basa ngayon ng luha at pawis ng pagkatalo. Nang dumaan siya sa aking harapan habang inaalalayan ng mga pulis palabas ng bahay, iniangat niya ang kanyang paningin upang salubungin ang aking mga mata sa huling pagkakataon. Hinanap ko ang kahit katiting na pagsisisi, ngunit wala akong nakita kundi isang malalim na hungkag, isang tingin ng taong tuluyan ng nawalan ng kaluluwa at pag-asa. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay inalalayan din palabas ng mga tauhan ng pamahalaan. Bagaman hindi siya tuwirang kasabwat sa pagpaplano ng paglason, ang kanyang kaalaman sa mga maruruming gawain ng kanyang anak, ang pagtanggap niya sa perang galing sa masama, at ang pagtatakip niya sa pagtataksil nito, ay sapat na upang siya ay isama sa himpilan para sa malalimang pagsisiyasat. Umiiyak siya ng napakalakas, halos maglupasay sa sahig, nagmamakaawa sa akin, at paulit-ulit na tinatawag ang aking pangalan. Maya, parang awa mo na. Anak, tulungan mo ako. Hindi ko alam na lason iyon. Akala ko gusto ka lang niyang hiwalayan para makasama si Estela. Patawarin mo kami, Maya. Hindi ko kakayanin sa kulungan. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay nakakabingi at pumupunit sa gabi, ngunit ang puso ko ay matagal nang naging bato para sa kanila. Ang pamilya ay hindi nagpapatayan, tanging malamig na tugon ko habang pinagmamasdan siyang ipinasok sa sasakyan ng mga pulis. Ang tunay na pamilya ay hindi hinahayaang malason ang isa para lamang sa salapi. Pagsisihan ninyo ang lahat ng iyan sa likod ng rehas. Nang gabing iyon, ang aming bahay na dating pinakasimbolo ng aming yaman at huwad na kaligayahan ay tuluyang naging isang pinangyarihan ng krimen. Ang mga nagkikislapang ilaw na pula at asul mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagbigay ng isang malagim na kulay sa aming malawak na bakuran. Ang mga kapitbahay naming mayayaman na palaging walang pakialam at tahimik ay nakadungaw ngayon sa kani-kanilang mga nagtataasang bakod. Sila ay nagbubulungan, nakatingin ng may halong gulat at pandidiri, habang pinapanood ang tuluyang pagbagsak ng isang tanyag na pamilya. Lumipas ang maraming buwan matapos ang nakaririmarim na gabing iyon. Naging laman ng mga pahayagan at balita sa telebisyon ang mahabang paglilitis kay Enrico. Ang mga nakuhang katibayan, kabilang ang aking lihim na kuha ng kanyang pag-amin na puno ng galit sa aming sala, at ang mga lumang kasulatan mula kay Mang Surya, ay naging napakatibay na batayan ng hukom. Pinatawan siya ng parusang panghabang buhay na pagkakakulong dahil sa pagtatangkang pumatay, pandaraya, at pagbebenta ng mga nakamamatay na lason. Ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian, kumpanya, at pera sa bangko, ay kinumpiska ng pamahalaan upang ibayad sa kanyang mga dambuhalang utang sa labas ng bansa at upang mabigyan ng katarungan ang mga naunang naging biktima ng kanilang maruming negosyo. Ako, sa kabilang banda, ay hindi naapektuhan dahil sa matibay na kasunduang nilagdaan namin bago kami ikasal na naghihiwalay sa aming mga yaman. Ang kumpanya ng aking ama at ang mga lupain ay nanatiling ligtas sa aking mga kamay. At si Estela, nabuhay siya. Ngunit ang presyong kanyang binayaran ay higit pa sa mismong kamatayan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang bunga ng kanilang pagtataksil ni Enrico, ay hindi nakaligtas dahil sa talas ng lason na mabilis na sumira sa kanyang dugo at matris. Ang kanyang mga bato at atay ay nagtamo ng malalang pinsala na hindi na kailanman maaayos. Bukod pa rito, ang lason ay tuluyang sumira sa kanyang mga ugat na naging dahilan upang ang kalahati ng kanyang katawan ay tuluyang naparalisa. Ang babaeng palaging nagmamalaki sa kanyang kagandahan, na palaging nakasuot ng mamahaling damit at alahas habang pilit akong ibinababa, ay nakaratay ngayon sa isang maliit at mabahong higaan sa pagamutan ng bilangguan. Wala na siyang kakayahang gumalaw,
Naghihintay na lamang ng kanyang katapusan sa loob ng 4 na sulok ng malamig na rehas. Ang kanyang matinding inggit at kasakiman, ang mismong nagtulak sa kanya sa isang walang hanggang pagdurusa sa lupa. Ibinenta ko ang malaking bahay na iyon sa lungsod. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar na punong-puno ng mga alaalang nabalot ng kasinungalingan, luha at pagbabalat kayo. Ginamit ko ang malaking bahagi ng pinagbentahan upang magbigay ng tulong sa mga pagamutang nag-aaruga, sa mga taong may malalang karamdaman at mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Ang natira ay ginamit ko upang magtayo ng isang maliit at payapang tanggapan ng arkitektura sa isang tahimik na bayan malapit sa dagat sa Palawan, malayo sa ingay, usok at kaplastikan ng Kalakhang, Maynila. Isang maaliwalas na umaga, makalipas ang halos 1 taon, nakatayo ako sa maputing baybayin ng dagat. Ang malamig na ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng asin at wagas na kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Payapa ang mga alon na humahampas sa aking mga nakayapak na paa. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking bestida ang isang maliit na bagay na matagal kong itinago. Ang aking singsing sa kasal. Isang singsing na gawa sa puting ginto na dati kong itinuturing na pinakabanal na simbolo ng isang wagas at tapat na pag-ibig. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ito sa ilalim ng sikat ng araw, isa na lamang itong malamig na bakal na nagpapaalala sa 10 taon kong pagkabulag at pagiging sunod-sunuran. Huminga ako ng malalim, pinuno ko ang aking baga ng malinis na hangin, at itinapon ko ang singsing ng buong lakas patungo sa malawak na karagatan. Pinanood ko itong lumubog sa kailaliman ng asul na tubig, kasama ng lahat ng sakit, galit, puot, at pagtataksil na matagal kong kinimkim sa aking dibdib. Natapos na ang pagiging biktima ko. Ako ngayon ang gagawa ng sarili kong tadhana. Itatayo ko ang aking buhay sa isang matibay na pundasyon ng katotohanan na hindi kayang tibagin ng anumang lason o matatamis na kasinungalingan ng sinumang lalaki. Ngunit kinagabihan ng araw ring iyon, habang inaayos ko ang aking mga gamit sa aking bagong at tahimik na tahanan, narinig ko ang mahinang katok sa aking pintuan. Pagbukas ko, walang tao sa labas, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang sumalubong sa akin. Ngunit sa ibabaw ng aking hakbangan, may iniwang isang maliit na kahon na binalot sa lumang tela, at walang pangalan ng nagpadala. Nang dahan-dahan ko itong buksan, bumungad sa akin ang isang pamilyar na amoy ng lumang kahoy, at sa loob nito ay may isang nakapangingilabot na bagay. Isang bagong ukit na kwintas, gawa sa mismong luntiang bato, at may kasamang kapirasong papel na nagsasabing hindi pa tapos ang paniningil. Natigilan ako, at ang malamig na hangin ng gabi ay tila muling yumakap sa aking batok. Ang sumpa ba ng luntiang bato ay totoong natapos na sa pagkakakulong ni Enrico? O ito ba ang simula ng pagbabalik ng isang mas malaking kasamaan na hindi ko pa nakikilala?